Morning guys, it's 6:10 in the morning. Kakatapos ko lang magluto ng breakfast and then baon nila. So, papakita ko lang sa inyo, di ba nabanggit ko kagabi yung regarding sa paggawa ng gravy. Ang baon kasi nila ngayon, steak. Yan. So, how do I make the gravy? Ito yun yung cream of mushroom soup na Campbell's, yung sinabi ko, lalagyan nyo lang ng konting water or evap or what do you call it, fresh milk, salt and pepper, tapos lalagyan mo ng butter. Konti lang din. Tapos, yung paglalagyan mo ng salt and pepper, to taste na lang yun, para hindi masyado maalat, hindi masyado matabang. So, ikaw mag-a-adjust na. So, ayan ang finished product niya. Ayan. So, may gravy na, diba? Instant gravy. Parang kumain na rin sila sa mga restaurant. So, ayun. So, ito na guys. Ayos na tayo ng pantry. Pantry, Yung joke ko lang po kayo. Ina-exage ko lang. Wait, ilapit natin yung yan. Para kita nyo. Pero, paano nyo ba makikita? Paano ba? Ayan. Ganyan mo na. Tapos, mamaya na lang papakita ko na lang sa inyo kung paano ko ginawa. Basta, para lang ako munang, titignan ko lang muna siya. Ang sekreto nito, guys. Tingnan mo muna. Tapos, kung kaya nyo ilabas lahat, ilabas nyo. Pagkalabas nyo, i-sort out nyo yung mag-expire na sa hindi. Tapos, ano pa ba yung ginagawa ko? Ayan sinort out ko lang yung mga bagong bili. Paano ba? Wait lang, ipakita ko sa inyo, ha? This yung before. Before. Ayan. Before. Gulo, diba? O, ayan. Ang gulo din. So, mag-start dito tayo sa taas. Ipapakita ko lang sa inyo, guys, yung mga container ko. Itong container na to, binili ko yan sa True Value. Nag-sale siya, parang dating 600 plus. Tapos, naging 400 na lang something. Ganon. Parang 20% discount. Tapos, stackable siya. So, ang maganda dito, pwede mo siyang tanggalin, ganyan. So, stackable siya. Tapos, hindi naman sekreto. But, for me kasi, kaya ganyan yung kinukuha kong lalagyan or mga container ng mga laman ng pantry namin. Kasi gusto ko visible palagi. Kumbaga, kita mo lahat. Para pagbukas ng mga bata, especially yung dalawang maliit ko, kasi mahilig silang bumili ng mga biscuits, ganyan, kung ano-ano binibili nila. Pagka kasi nakatago or nakapack, 12 pieces per pack. Pagka ganun kasi, bubuksan mo, hala, may langgam. Pag bubuksan mo kasi, di ba parang ang messy, tas bukas na, tapos ihahagis na lang nila dyan. Maganda, ikaw na magtanggal dun sa lalagyan, tapos lagay mo na lang sila ng maayos. Parang ganito, tulad nito. Itong biscuit na to, pinagpatong-patong ko. Diba pag bumili ka niyan, isang pack yan. So, ayan, ganyan. Para kita nila kung ano yun. Tapos pati itong Oreo, ayan. So, this section, nung ginawa ko nung una, for biscuits. Biscuits, tapos biscuits din. Tapos nasamahan ng Pringles, kasi nga, magulo na siya, hindi ko na naayos. Tapos this one, cookies to. Tapos papakita ko naman sa inyo kung saan ko nilalagay yung mga ganitong cookies. Meron akong container na binili. So, dun ko nilalagay yun. Tapos, ang ginagawa ko, yung expiration date niya, nilalagay ko dun sa container, ginugupit ko dito, tapos gugupitin ko, tapos ilalagay ko dun sa container, ititape ko. Scotch tape lang para mabilis tanggalin kapag ka naubos na yung biscuit. So, yan. Tapos ito, pangalawa, binili ko naman to sa Daiso. Ganyan yan, Wala, sorry. Hirap na live. Ayan, ganyan, So, container. Ang laman naman nito, coffee. So, lahat ng coffee bean, coffee sachet, coffee, yan. Ito, this one. Yan. So, tanggalin muna natin para makita nyo. So, next is, yung second layer. So, this one, ang tatak pala nito, guys, Interdesign, Interdesign. Sa True Value. Maraming ganyan sa True Value.
Tapos ito, interdesign din. Sa True Value din to. Alam nyo ba, ito lalagyanan ng spoon and fork. Pero sabi ko, maganda siya pag lalagyanan siya ng mga sachet ng mga tea at saka ng milk tea, ganyan. Ayan o. Kasi mahilig kami sa tea. So, ayan. May tea, black tea, merong green, merong matcha. Yan. Kaya gusto ko nakaganyan na clear para kita nila. Halimbawa, gusto nila mag-tsaa or gusto nila mag-milk tea. O, ayan, milk tea yan. O. Diba? At least madali nila makikita. Okay, tapos, dito tayo naman. Ito ulit, interdesign naman din to ulit. Tapos, sa Wilcon ko naman ito binili. Meron din sa Wilcon, meron din sa True Value. Pero, nung nagpunta ako ng True Value sa UP Town, wala niyan. Tapos, nung nakita ko sa Wilcon, yan, meron siya. Ito, hindi ko pinagpatong-patong yan. Stackable siya talaga. Bibilin, ano yan, meron siyang, parang ganyan, yung lock. So, pwede mo siyang stock kahit gaano karami. Hala, ayaw na bumalik. Biyahan mo na. Tapos, ano pa ba? This one. Ito, True Value din. Yun nga lang, nakalimutan ko na kung magkano yan. Taga, tanggalin natin para makita nyo. Yan. There. Dito naman nakalagay yung mga canned goods. Ang maganda dito sa may layer, hindi yung aabutin mo pa sa likod. Halimbawa, may kukunin ka. Tapos, halimbawa, hindi mo nakita. Ay, meron pa pala ako nito. Hindi ko nakita nung... Tapos, bumili ka na pala. So, this one, maganda siya. Pwede siyang spice rack. Actually, spice rack ang nakalagay dun sa tag niya eh. Pero, ginawa ko siyang lalagyanan nito. Tapos, ang maganda dito, adjustable. So, pwede mo pa siyang habaan. Kaya alam, may nakalagay na kasi dito eh. O, tapos ito pa guys, clear ulit. Kasi nga, gusto ko nga nakikita nila kung ano yung meron pa. At saka ako, para pag nag-grocery ako, ay wala na akong ganito. Alam ko, kasi nakikita ko kung meron pa o wala na. So, this section, puro iced tea to. This section, puro Swiss Miss na chocolate to. Tapos, this section, puro coffee. Mga 3-in-1 coffee to. Ayan o. Yan. Great taste. So, yan. Yun. So, ito, this one, spice rack, adjustable, True Value din. Pero True Value sa may Ayala Terraces, sa may Fairview. Yun. Kasi, although may True Value sa Terraces, basta lahat yata ng Ayala Malls meron True Value. The problem, minsan meron silang ganito, sa kabilang store, wala. So, yun, nakikita ko lang din talaga. Kumbaga nabibless lang tayo dahil nakakita tayo ng mga good finds na nagagamit mo. Tapos ito talaga sulit to kasi kahit pagpatong-patungin mo, sobrang stable niya. Para siyang bakal. Ayan o. So, kahit pagpatong-patungin mo yung mga delata, okay siya, stable siya. Kaya ang ganda. Ayun. Tapos, ito ulit. Hindi ko pa nailagay doon sa lalagyanan ko ng coffee. So, ayan. Tapos, ito ulit, ano naman to, stackable din. Saan ko nga ba binili to? Wilcon. This one, Wilcon. Wilcon ko binili yan. Tapos, dito naman yung mga sauces, spices, breadings, ganyan, kape, ganyan. Tanggalin muna natin to. Kasi, wala lang ako pagpatungan kahapon. Tapos, itong Lazy Susan ang pinaka, very useful. Useful. Ano ba yan? Nabubulol ako. Diba? Kapag kasi, ang totoo, pagka halimbawa kulang kayo sa storage, bili na lang kayo siguro ng ganyan. At saka nitong, yung layered na parang spice organizer, spice rack, ganyan. Bili kayo niyan kasi very useful siya talaga. Tingnan nyo, tulad nito, ito naman, ang kagandahan niya, pag may kukunin ka sa likod, hindi mo na kailangan i-reach out yung kamay mo, tapos mababangga-bangga pa yung nasa harap. This one, ikot mo na lang. 'Di ba? Tapos pwede mo siyang pagpatong-patungin. See? 'Di ba? Diba? Effective siya. So, yun.
Try natin ayusin mamaya. Pakita ko na lang sa inyo ulit kung ano magiging itsura niya mamaya. Oh, tapos ito pa pala. Pag naglagay kayo ng dilata, first in, first out. So, yung mga nasa dulo na yun, na, lima, spam, yun na ilalagay ko sa ibabaw para ang makukuha ko yung mga nauna kong binili. 'Di ba? So, pati yung coffee, yung mga coffee, ganyan, yung chocolate drink, i-forward ko yan, yung mga luma, tapos ilalagay ko yung bago sa likod. So, yun, ganyan, yan naman. Tapos mamaya, pakita ko sa inyo kung paano na ginawa ko, pero sa dami nito, ayan o, tapos ayun pa. Hindi ko alam kung paano ko siya pagkakasyahin, pero let's see. Ayan. Ay, ito pa pala guys. Ito pa. Yung mga noodles na ayos ko na. Basta dito mga noodles lahat yan. And popcorn. Ang dami niyan, guys. Sobrang dami namin popcorn. Favorite namin kasi yan pag nanonood ng TV, yung microwavable. Kirkland. Yan, microwave popcorn. Yan. Ito, panapadala palagi sa amin ni Daddy yan. At saka ng sister ko si May. Kasi nga, wala dito kami nakikitang ganyan na Kirkland. Meron blue, pero mas masarap yung red. Tapos guys, dito naman yung chicheria. Kaya ako naman dyan nilagay, imbis na dito sa baba, para mahirap kuhanin. Ewan ko ba, isip ko lang ba yun? Or, ewan ko, basta ganun. Para lang hindi madaling abutin ng bata. Para, alam mo yun, tamarin or, kasi nga, hindi siya medyo, hindi good food. Actually, hindi naman talaga good food. So, yun. Diyan ko lang nilagay muna yung chicheria. Ayusin natin mamaya yan. Tapos, ito pa pala guys. Ito, parang sticker paper to. Nabili ko to sa Handyman. Parang mura lang to, 150 plus per roll. So, kasi white lang yan na kahoy. Parang ganito lang yan. Tapos, nilagyan ko ng ganito. So, para gumanda na ganda naman. Malinis-linis tingnan. So, pati ilalim nilagyan ko din. Pati itong may taas, nilagyan ko din. Yan. Pati doon sa may taas, sa may noodles niyan, nilagyan ko din. So, ayun. Sa may Handyman naman yun. Yung mga parang sticker paper. Medyo dapat anuhin mo lang paglalagay. Kasi, ayan o, nagre-wrinkle kapag hindi tama yung lagay mo. So, ayun. Yan. Guys, dapat aralin natin kung paano natin i-maximize yung space. Nakita nyo naman, ang liit nung pantry namin. Tapos, ang dami naming, sa totoo lang, hindi kami, hindi kasi ako palagi nag-grocery. Tsaka, kasi nga, especially ngayon wala akong helper. So, I make it a point palagi, yung pantry may laman. Especially yung mga pagkain ng bata. Kasi, kapag nandito sila, umuwi na galing school tapos gagawa ng assignment, gagawa ng homework or project, hindi pwedeng hindi sila kumakain. Yung may nginangat-ngat, meron silang ninenibble. So, kailangan meron ako palagi dyan. Tapos, napag-usapan namin ni Mon, lalo na pag umuulan ha, dahil yung mga naka-experience before nung Undoy ba yun? Yung actually September 26 yun. That's my birthday. Di ba nung Undoy, naalala nyo? Di ba parang, siguro na trauma na si Mon kasi isa siya dun sa na-victimize na stranded. Tapos wala siya makain. So, ang gusto niya, pag halimbawa ganyan nag-uulan or may bagyo, kailangan palagi talaga may stock. Especially canned goods. Ayaw nating mag-isip ng masama, pero kailangan ready tayo, 'di ba? Kung anong pwedeng mangyari, dapat ready tayo. Tapos, 'yan ang kailangan natin, food at saka yung water. So, water, meron din akong sinesave na mineral water. Tapos, ang ginagawa ko doon, halimbawa, matagal na stock, kasi nga, binili ko. Ang ginagawa ko, iinumin namin, tapos bibili na lang ako ulit. I-refill namin, or i-refill, para lang mapalitan yung tubig na hindi ganun katagal. So, ayun. Ayun guys, after 45 years, natapos ko rin ang pag-aayos ng pantry. Alam mo, nakakatuwa rin pala, no? Minsan pag nag-aayos ka ng pantry, nakakaaliw din pala. Basta nakakaaliw siya. Lang din sa inyo na iba-iba pala yan cases ha. Iba-iba kasi kung anong meron space meron tayo. Iba-iba rin ang lifestyle natin. For me kasi, ang lifestyle namin,
Yung bang madalas kasi, hindi kasi lumalabas yung mga anak ko. So, kaya palaging kailangan hindi marami, pero dapat may pagkain sa pantry para hindi na nila kailangan lumabas para bumili ng food. So, andito na lahat. Tsaka, ako rin kasi ang nagluluto, kaya gusto ko, lahat ng mga kailangan ko or lahat ng mga lulutuin ko, dapat nandito. Kasi ayoko naman din lumalabas pa. So, ayun, papakita ko na sa inyo. Ito na guys, ang grand reveal. Naka naman may grand reveal pang nalalaman na. Ayan na! Ayan. So, paano nga ba? Umayos ba? Pero, umayos naman in a way. Nagkasya naman. Pero, ang main key dito is kailangan lahat visible. So, itong mga cookies, hindi ko pa tinanggal sa lalagyan. Once nabuksan nila yan, ililipat ko na ng lalagyan. Pero pag hindi pa nila binubuksan, hindi ko muna ilalagay dun sa container ko. So, 'di ba? Ang ganda pag clear at saka naka-segregate lahat kasi kita nila. See? Pag pumasok sila, 'di ba? Ayun na yung food nila. 'Di ba? Tapos first in, first out, ito yung bukas na. Tapos ito yung bago na dalawa. So, ayan. Sa first layer. Second layer na tayo. Ay, yung chichirya pala, yung Pringles, andun sa lalagyanan ng chichirya yung iba. Dito muna yung para isa-isa lang ang bukas. Baka mamaya magdoble-doble ng bukas eh. So, ayan. Ito yung section ng mga bagets. So, this one, ito na. Ito pala, mga, ano to, candies. Ito, candies yan. Ito, candy din. So, tanggalin muna natin. Para makita nyo. Ayan na! Wait. Ayan na. Ayan na siya. The finished product. Ayan. So, ayos na siya. Diba, sabi ko sa inyo, ang ganda tignan kapag kita mo lahat ng meron ka. Hindi yung titingnan mo pa sa likod, meron pa ba akong ganito, may ganyan pa ba ako, ay sayang, nakabili na ako, meron pa pala. So, yan. Gusto ko talaga nakikita. Yan lang ang main key niyan. Para hindi rin kayo nagkakaroon ng expired na pagkain. Especially dito sa mga pambatang pagkain. Yung mga ganyan, yung biscuits, mga chicheria. Kasi at least kita mo na may bukas na. At least aware ka na may bukas na. Parang ito, itong chicheria na to. Nasa taas yan dapat, di ba? Kasi nga doon yung mga junk food. Eh, bukas na siya. So, para alam ng mga bata na meron ditong bukas na. Yun. Kasi ito lang talaga dito sila nagtitingin talaga, nagre-rely. Parang yung Pringles, ayun. Ginanon ko siya. Bakit? Kasi para kita nila na bukas na siya. Dapat yun muna kainin nila bago magbukas ng bagong Pringles. Diba? Ang galing. Tapos, ayan. So, nirefill ko na yung coffee. Tapos, naglagay na ako nung cream of mushroom na binili ko. Spam. Corn beef. Alam nyo guys, itong corn beef na to, ang dami na namin na-try na corn beef sa totoo lang. Pero dito lang talaga, kahit ang mga anak ko, ito lang ang gustong kainin. So, wala akong ibang niluluto, kundi yan lang. Tapos itong Arla na cheesy na cheese spread. Alam nyo, yung cheddar spread, ang sarap niya, promise. Hindi katulad ng ewan ko yung cheese whiz siguro yung mga nasasarapan sa cheese whiz. But this one is much lighter. But then malasa siya. So, masarap siya talaga. Totoast mo lang yung bread, pandesal or tasty. Tapos ayun na. Nilagay mo na yung masarap siya. Tapos yung tea, andyan pa rin. Dyan ko pa rin nilagay para nga pagka kailangan nila ng tea. Or halimbawa, kapag gusto nila ng coffee, kukuha lang sila dito. Gusto nila ng chocolate, aangatin lang nila to. Tapos kukuha na sila ng hot chocolate. Yan. Diba? Tapos dito sa third one, ano bang inayos ko dito? Wala naman ako. Inayos ko lang. So, nandito pa rin yung mga sauces. Tapos, nasa likod yung meron pa akong tirang spaghetti eh. Tapos, milk tea na hindi pa bukas. Kailangan muna kasi maubos muna yung nandito bago ko buksan yun. Diba? So, yun nga yung point nun. Kailangan talaga kita mo na kung mauubos na dito, at least, pagka alam mo na mauubos na dito, magbubukas ka na nun ng bago at ilalagay mo na ulit yan. Yun. Tapos, ito, sa lahat, ito,
yung coffee na dalawa pa, na hindi pa nabubuksan. Ayan. Hindi ko siya tinatanggal muna sa box kasi hindi pa nga siya na-open. Wala pang kumukuha niyan. Kaya kailangan, ubusin muna yung coffee doon. Bago muna to. Okay, guys. Tapos itong evap. Dito lahat yan. Tapos itong Alfredo sauce. Alam mo, masarap to. It's secret din to sa mga gustong mag-carbonara. Ayan o. Made with fresh cream. Masarap siya. Bertolli. Saan ko ba binili to? Landers. Sa Landers to. Nabibili. Parang hindi mo na kailangan. Iinit mo na lang to. Ipipreheat mo na lang. Tapos may carbonara ka na. Di ba? Ang dali. Tapos gusto mo maglagay ng pan-fried na chicken na breast. Lagyan mo. Gusto mong lagyan ng broccoli. Lagyan mo. Lagyan mo ng mushroom, lagyan mo. Ang ginawa ko pa nga dito, guys, bumili ko ng mushroom na button mushroom at saka shiitake. Tapos, sinuté ko sa garlic, tapos nilagyan ko ng bacon. Tapos, nilagay ko tong sauce. Wow, sarap. Yan. Favorite kasi ng mga anak ko yan. Pasta, yan. Kaya, kailangan talaga, meron akong stock, hindi pwedeng hindi. Tapos, yung mga yan, condensed dahil mahilig din sila sa dessert. So, gawa ko ng mango tapioca, yung mga ganyan, mga graham, ganyan. Kailangan may stock talaga. Kasi yan, sabi ko sa inyo, ako ang nagpe-prepare, kaya ako rin ang gusto ko, kumpleto yan. Ketchup. Nako, ketchup is life. Ganyan. Jufran. Jufran ang pinaka-favorite nila. Tapos, sa evaporated milk, gusto namin yung ganyan, hindi yung evaporada. So, ayan na. Breadies, kape, tomato sauce, andun lahat. So, ayan lang. Tapos, mapansin nyo, wala ditong yung pang toiletries. Kasi may sarili siyang lalagyan. Kada CR nilalagyan ko ng container. So, para nandun lahat. Yan. See? Tapos, ito na. There. Ito na yung mga noodles. Noodles. Noodles pa rin yan. Oh, guys, hindi kami madalas mag-noodles Baka sabihin nyo, puro noodles kinakain namin. Sabi ko nga sa inyo, nagsastock lang talaga kami. Para pagka in case na gusto nila bigla ng noodles, at least meron na kagad. Tapos, ayan na ang mga junk food. Nandyan na. Ayan. So, ayan pa rin. So, ayan guys. Ayan guys, yung iba siguro magtatanong kung bakit ginawa ni Mon, tapos hindi pull out. Yung pinupull out, yung ganun. Tapos yung modular. Hindi kasi advisable yun sa totoo lang. So, doon sa mga magpapagawa ng ng pantry, payo lang po. So, dahil nga sa dami na rin siguro ng ginawang bahay ni Mon, nakita namin yung problema kapag modular ang ginamit at saka yung pull out. Yung nakikita nyo may mga parang stainless na pantry na pull out yon. So, kasi pag pull out, yung mechanism niya itself, hindi stable. Yung paghahatakin mo yung cabinet. Kasi pag hinatak mo yun, yung buong weight nung laman ng pantry mo, sasama doon. So, parang hindi ganun katibay, hindi ganun ka-stable. Pangalawa, hindi mo pwedeng i-maximize yung space mo na meron ka kasi hindi ka naman pwedeng magpatong-patong doon. Ano pa ba? Pangatlo, kailangan, di ba nga, ang key natin, kaya nga tayo nagpa-pantry, it's because we wanted to see kung ano yung meron pa, ano yung wala na, and pagka ganun kasi bubuksan mo pa, tapos check mo pa, halongkatin mo pa sa likod, kasi nga, hindi ka pwedeng maglagay ng patong-patong, kasi malalaglag siya pag pinull out mo, or yung mga modular na pantry, hindi siya ganun ka-stable. Kaya ito yung ginawa namin. Tsaka ito yung parang best. Hindi pa kakalawangin, 'di ba? Tapos hindi pa masisira yung mga bolts and nuts, yung mga ganun. So, andyan na lahat, 'di ba? Kaya yun lang. Oh guys, ito pa yung kung paano ko naman ino-organize yung sa loob ng ref. Pero bago yan, ito muna, yung Lazy Susan kanina, nakabili naman ako so dito ko rin nilagay yung mga na-open na pagkain. Tapos itong sa ref, guys. Huwag ko makalimutan. Ito ulit, yung Lazy Susan na nandun sa pantry. Andito